ngayong gabi. Ano-anong mga blessings ang natanggap mo? Boyfriend? Feeling ko maganda na ako, feeling ko secured ako kasi meron nagsasabi sa akin mag-ingat ka. Kagalingan? Naka-receive siya talaga ng intervention mula sa Panginoon. Bachelor's degree? Ako po ay na-amaze at na-overwhelmed. Ikaw, anong blessing ang pinagpe-pray mo? I-claim mo yan at sabay-sabay tayong mag-count your blessings. Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Maagang namulat si Marjorie na magtrabaho bilang isang mananahi. Hangad niya ang tumulong sa pamilya. Hindi ako nagtatampo kasi nakita ko din kung paano kami inalagaan ni Mama at ni Papa. Very responsible talaga silang dalawa. Hindi man nila kayang ibigay yung wants namin, pero yung needs namimit. Kasabay din ito ang buong puso niyang pagpupursige na mag-aral ng mabuti. Hanggang sa umabot ng kolehiyo, kumuha siya ng kursong BS Accountancy. Ngunit kinailangan niyang ipagsabay ang pagtatrabaho at pag-aaral. Dito nagsimulang magbago ang isipan ni Marjorie sa kanyang buhay. Doon na nag-start maging open yung mind ko sa parang naiinggit na ako sa ibang tao. Tapos parang nagkakaroon na rin ako ng wala akong confidence sa sarili ko. Hindi ko na nakikita si Lord sa situation. Parang more on kaya ko. Habang nasa ganitong sitwasyon, nakatagpo si Marjorie ng isang lalaking nagpatibok ng kanyang puso. Nung nagka-boyfriend ako, parang yun na, feeling ko maganda na ako. Tapos feeling ko secured ako kasi meron nagsasabi sa akin, mag-ingat ka, ganun. Tapos parang talagang nararamdaman ko din na nagki-care talaga siya sa akin. So, dun ko masabing umikot din yung mundo ko sa kanya. Tapos siya din, umikot din yung mundo niya sa akin. Kasi nagtagal din kami ng almost 7 years. Hindi nagtagal, nabisto ito ng kanyang ina at napagsabihan tungkol sa kanyang relasyon. Nag-aaral ka tapos nagbo-boyfriend ka. Tinuloy ko pa din. Pinangako ko kay Mama na, Mom, di makakatapos ako ng pag-aaral. Promise, matatapos ko yung pag-aaral. Ayaw pa din nila. Hindi pa din okay kasi nga nag-aaral. Pero tuloy pa din, secret. Tinupad ni Marjorie ang pangakong makapagtapos sa kolehiyo hanggang makapagtrabaho bilang accounting associate sa isang kumpanya at iniwan ang pagiging mananahi. Sa bagong trabaho, nakakaapekto ito sa relasyon ni Marjorie sa kanyang kasintahan. Kami na yung magkasama pero iba pa din yung pinag-uusapan namin. Parang trabaho pa din. Parang natotoxic na din ako. Parang hindi ko masyado ma-enjoy pag kasama ko siya. Parang mas gusto ko na lang magpahinga. Habang lumalamlam ang kanilang relasyon, isang kaopisina ang bumihag ng kalooban ni Marjorie. Siya kasi tuwing nagjo-joke siya, parang natutuwa ako, nagiging comfortable ako sa kanya. Tapos hanggang sa hindi ko na napapansin na na-fall na pala ako sa kanya. Pero alam kong mali kasi nga may boyfriend ako nung time na yon. Isang araw, habang siya ay papunta sa trabaho, napag-alaman ni Marjorie mula sa isang kaibigan ang tunay na pagkatao ng kanyang kaopisina. Gusto ko nang hiwalayan yung boyfriend ko talaga kasi parang mas gusto ko na siya. Tapos bigla niya sinabi sa akin na meron siyang asawa. Anong ginagawa ko sa sarili ko? Bakit ako nagkakaganito? Maayos naman yung buhay ko noon, pero bakit sinisira ako? Ako yung sumira. Parang sinisisi ko, kung nung una sinisisi ko, tao. Ngayon parang sinisisi ko yung sarili ko. Hindi ako marunong magdesisyon. Minsan, sa isang pagtitipon, natagpuan ni Marjorie ang pag-ibig ng Diyos. Naramdaman ko yung pagmamahal ni Lord. Sinabi ko lang, meron kasing deepest longing sa heart ko na namit ulit ni Lord. Namiss ko si Lord. Hindi ko inisip na nasaktan si Lord sa ginawa ko. Tapos nag-sorry talaga ako nun kay Lord. Sa tulong ng Panginoon, ay unti-unting inayos ni Marjorie ang kanyang buhay. Binitawan din niya ang mga dating relasyon na kanyang pinanghawakan. Nagkaroon na kami ng usapan, agreeing na, sige, wag na lang muna. Kasi kung hindi pa rin naman talaga tayo, parang hindi pa naman talaga time. Ngayon, ibinabahagi ni Marjorie ang kanyang natutunan sa mga kabataang dumadaan din sa kanyang naranasan. Si Marjorie ay isa ng functional consultant sa isang kumpanya, worship leader at youth leader sa kanilang simbahan. Kapag wala ka sa presence ni God,
ang bilis mong matatamaan ng temptation, insecurities, hindi mo alam yung identity mo, hindi ka satisfied sa life mo. Romans 5:8 na, but God demonstrated His love for us in this, that while we were yet sinners, Christ died for us. Doon parang sobrang nadurog yung puso ko kasi yung while we will still yet sinners, makasalanan pa ako, mahal niya na ako. Wow. Alam mo, Joyce, talagang may wisdom ang mga magulang. That's why ang payo sa kanya ni Marjorie na, okay mag-boyfriend pero wag muna ngayon. Oo. And sometimes, the heart decides, overrides the mind, There's one thing you're hearing your mom or your dad saying something, but instead of obeying, you just follow your heart. No, May experience ako dyan. No, I'm speaking as a parent now, no? But when I was a young person, single, naiintindihan ko si Marjorie. Oo, kasi I'm coming from a daughter. A daughter perspective na talagang tama yan sinabi mo, Peter, na yung minsan yung puso, hindi minsan nga, kadalasan, yung puso na override yung isipan. And gusto ko yung sinabi ni Marjorie na hindi niya naisip yung pamumuhay niya na wala siyang regard kay God. Correct. Ay nakakasakit na pala sa Panginoon. Yes. I think a lot of us, Peter, we live our lives not realizing that God is hurt when we don't even say hi to Him, if we Right. don't even talk to Him, whether there's good things happening or bad things happening in our lives. So, yun lang, na-impact ako doon sa sinabi and ni Mark. slowly, magkakaroon tayo ng drift if we go on that path. Yes. Oo, kasi the farther you grow from the Lord, the more wrong your choices are kasi wala ka ng gabay. Oo. Pero listen to this, Peter, ha? Bukod sa pagbabagong buhay, ha? May isa pang blessing si Marjorie nang maikasal siya noong November 19, 2022. 2 years ago lang po. Tamo, ang Congratulations. bait ng Panginoon. Oh. Wait, meron pang blessing. Meron pa? Meron na silang baby ngayon. Wow. Talagang di mapipigilan ang mga blessings ni Lord sa pamilya ni Marjorie. Kaya naman talagang totoo ang verse na ito sa kanyang pamilya. Nasa Psalm 34, verses 8 to 9. Open your mouth and taste, open your eyes and see how good God is. Blessed are you who run to Him. Worship God if you want the best. Worship opens doors to all His goodness. Truly, God is good. Yan din ang napatunayan ni Billy. Gumaling ang kanyang ama at nagkapatawaran sila. Ano kaya ang sakit ng kanyang ama? At ano ang namagitan sa kanila na kinailangang magpatawaran? Alamin natin. Namulat sa kahirapan ng buhay si Billy. Bagamat nagtatrabaho ang kanyang ama, kadalasan umuuwi itong lasing. Wala na siyang gagawin kundi awayin si nanay. Pero hindi naman po siya nanakit, pero nag-aaway sila. Pero talagang pinangangambahan ko pag lasing siya is baka mapaaway siya. Dahil sa pangyayari, Pumapasok sa akin yung hatred. Kaya ang ginagawa ko, hindi ako masyadong lumalapit sa tatay ko. kung ano ang ayaw ni Billy sa kanyang ama ay siya na ring ginawa niya. Nakakalungkot, hindi naman ako proud. So malaking pagbabago kasi hindi naman ako minsan umuwi sa bahay nang hindi lasing. Tapos hindi naman ako nakakatulong sa bahay. Nang dahil sa pagbibisyo, nagkaroon ng prostate cancer ang kanyang ama. Unti-unti yun nag-deteriorate. Nakikita ko nahirapan ng tatay ko na tanggapin yung may sakit siya. Sa pagkakataong iyon, may isang misyonero na dumayo sa kanilang lugar na nagbahagi ng salita ng Diyos. Nag-invite sila na ipag-pray yung mga may sakit. Nakita ko siyang lumapit. Tapos na ipag-pray siya ng isang missionary pastor. Dahil doon, unti-unting nakatanggap ng kagalingan ang kanyang ama. Nakilala niya rin ang Panginoong Hesus at tinanggap siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Thankful talaga ako sa Lord dahil sa naka-receive siya talaga ng intervention mula sa Panginoon. Yung glory ng Lord ay pinagaling siya. Bukod sa physical at spiritual healing, unti-unti ring hinilom ng Panginoon ang mga bisyo nito. Iba yung pagbabagong nakita ko. Dahil sa pagbabagong nakita ni Billy sa ama, unti-unti na rin siyang nagbago.
Nung nalaman ko, na-share nila ako doon about sa kabutihan ng Diyos, sa kapatawaran ng Diyos sa buhay, pwede tayong maligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Sinimulan tahakin ni Billy ang pagbabago. Iniwan niya ang pagbibisyo at sa tulong ng pagmamahal ni Jesus ay napatawad niya ang kanyang ama. Dagdag pa rito, siya ay nakasal at nagkaroon na ng sariling pamilya. So, naging father figure na ako sa aking asawa, sa aking anak, na improve yun dahil may takot na ako sa Diyos. Dahil nakaranas ako ng pagpapatawad sa Panginoong Jesus, nalaman ko na kaya niya akong patawarin. Napatunayan ni Billy ang isang mahalagang aral mula sa Diyos. Thankful talaga ako sa Lord, hindi niya ako sinukuan. Naranasan ko ang paglaya at pagmamahal ng Panginoong Jesucristo sa aking buhay. Ang Diyos ay nag-reach out sa mga tao, gustong makakilala sa Panginoon. You know, Joyce, no matter what we do, no matter the things that we acquire, the relationships we build, nothing will ever take the place of God in our lives. He is the ultimate blesser because He knows exactly what we need. At siya, bibigay niya yun. Amen at and the amen. exact time. Except that sometimes we want it on a certain time. Yes. Lord, are you there? Yes. Pero alam na alam ng Panginoon yan. At minsan yung mga mata natin nakatingin sa mga bagay, things that we can see, and we do not realize that yung mga bagay na tulad ng forgiveness, isang bagay na hindi natin nakikita, ay parang it's not so important to us. But forgiveness is a huge blessing from the Lord. Amen. In fact, the best kind of forgiveness is the one that God will give to you when you realize that you are not living your life the way God wants you to. So kung alam mo ngayon, natatamaan ang puso mo ngayon because alam na alam mo, mali ang buhay mo, you are not doing things right in your life. This is your chance, kapatid, to face the Lord and say, God, please enter my life. Let's pray together for the Lord to do that. Heavenly Father, I ask for your forgiveness kasi palagi akong nakatingin sa mga blessing mo, sa career, sa trabaho, sa pera, sa pamilya ko. Lahat ng bagay na yan, I know they are blessings from you. But I have stopped looking at you. Forgive me. Forgive me, Lord. Today, I turn my eyes to you and I declare that you are the one who blesses me and that your Son is my Lord and my Savior, yung ginawa niya sa krus. I receive that into my life right now. And Lord, I just pray that from this day on, every time I have problems or every time I have a decision to make, ang mga mata ko ay titingin muna sa'yo because you are now the Lord of my life. Give me the desire to read your word every day, and please plant me in a church family so I can walk the path that you want me to. Thank you, Lord, because I know you love me, and today I just want to say that I love you too. Amen and amen. And for those that are watching right now, our viewers, and those that are watching online, I just declare in the name of Jesus, through the power of the Holy Spirit, whatever issues you have, health issues, kung meron masakit sa inyong katawan, just put your hands over that spot, and as we declare healing, believe. Father, in the name of Jesus, I pray for all those that are watching this very moment, that you would release your mighty healing upon them. In the name of Jesus, be healed. In the name of Jesus, be set free. In the name of Jesus, Lord, you are releasing your supernatural touch on their bodies. Lord, even now, those with high blood pressures are being healed. Those, Lord, with issues of sugar, mataas ang sugar count nyo, you're being healed. The Lord is stabilizing your sugar levels in the name of Jesus. Those that are in pain, meron kayong sakit sa katawan, meron namamaga sa ibang parte ng katawan nyo, the Lord is just releasing
releasing now His supernatural healing on you. There's someone watching right now na you have an infection in your liver. The Lord is healing you from that infection. Receive your healing. There's someone watching this very moment, meron kang ear infection. The Lord is releasing His supernatural touch on your ear. Receive that, kapatid, in Jesus' name. Someone is also watching, meron kayong problema sa iyong kidneys. The Lord is releasing His healing touch on you. Receive your healing in the name of Jesus. Thank you, Lord. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Good deeds baka mo? Willing to help sa mga nangangailangan ng prayer and miracle, missionary training and medical services. Magagawa mo lahat ng ito bilang partner ng CBN Asia. Donate 1,000 pesos and you'll receive back and forth. Listen to Peter Kairouz and his sons engage in real talk. My children and I often get engaged in a lot of conversation. I still have questions for them that I reserve specially for you. A special prayer for fathers by Gordon Robertson to make a life-changing impact and become a CBN Asia partner today. Ito ang sinabi ni Lord na makapangyarihan sa lahat. Babalik ako sa Zion at maninirahan sa Jerusalem. Maraming tao at malalaking bansa ang magpupunta sa Jerusalem para mag-pray at para makasama si Lord na makapangyarihan sa lahat. Yes, Lord, kasama na sana ng Russia, China, ang mga Palestino at ang buong Middle East. Jesus, patawarin niyo po at baguhin ang mga nagpe-persecute at gumigyera sa mga Hudyo at Israel. Teach them, Lord, to love the nation and the people you love. Remove, Lord, their blindness and hatred and fill their hearts with your peace. Para sama-sama namin kayong sambahin sa Jerusalem, the city of peace. Amen. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 0030000555260 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. O Peter, may tanong ako sa'yo. Ano ang isang blessing na thankful ka kay Lord? Naku, marami. Pwede ba dalawa? Ay, pwede. Yung good health ko at yung good food na binibigay ni Lord sa akin through the cooking of Christine, my wife. Wow, type ko yan. Okay, well, let's count having good food on our table daily as a blessing, di ba? Pero bilang health conscious, let's count the calories na rin. Lalo na kung kumakain tayo ng hamburger. Ilang calories kaya ang burger na yan? Oh, let's find out sa ating Facts Report. Ito ang Facts Report. Karamihan sa ating mga Pinoy ay mahilig kumain sa fast food chain dahil nga naman sa QSR o Quick Service Restaurant. Isa sa mga paboritong kainin ng mga Pinoy ay hamburger. Alam niyo ba kung gaano karami ang calories nito? Yung burgers natin, iba-iba siya. Merong cheeseburger, may plain burger, may quarter pounder. And yung calories ng bawat burger, depende din siya kung anong brand ng burger. Yung plain burger natin, approximately 250 calories siya. Cheeseburger natin, nasa 313 calories. Yung quarter pounder natin, nasa 490 calories. Yung plain burger natin, para ma-burn yung 250 calories, approximately 30 minutes sa cross-trainer or transport, yung elliptical natin.
Yung cheeseburger natin, nasa 313 calories siya. Para ma-burn mo yung 313 calories, pwede kang mag-45 minutes sa stationary bike. Yung 490 calories naman na quarter pounder, pwede siyang ma-burn in 1 hour na treadmill. Dito sa Slimmers World, iniiwas natin yung pagkain na SOS. Unang S is salty, O is oily, second S is sweet. Yung mga salty foods natin like processed foods and fast food, ang common sa kanila is lahat sila fried. So, dun papasok yung oily food. Yung method of cooking natin, ang recommended lang natin is mga boiled, broiled, tsaka steamed kasi wala silang fat. Yung mga grilled, pwede din naman kasi konti lang yung fat nila. Hindi natin ina-encourage is yung mga deep fried. Pwede naman kumain ng burger, hindi naman masama. Pagbigyan yung sarili kapag may cravings. Ang masama lang is, kunwari, inaraw-araw mo kumain ng burger. Yan, dapat moderation yung kailangan para hindi mag-increase yung weight mo. And syempre, kailangan mag-exercise para mag-compensate dun sa calories, dun sa kinain mo. And kung kaya, kung pwede lang na hindi mo na mag-fries and mag-soft drinks kasama ng burger, pwede naman. Ito ang Facts Report. O yan ha, sabi ni Tin, hindi naman masama ang burger pero dapat in moderation. I believe in that, Joyce, because don't deprive yourself. Everything in moderation. Kung you know, my sister-in-law has she's in her 80s, she's super duper slim. Meron siyang word dyan, tikim-tikim lang. So she tries all the food pero tikim-tikim lang. So happy siya. Oo, yan yung sikreto pala. Oo, do not overeat. Tikim-tikim lang. I love that. Samantala sa ating pagbabalik, anong blessing ang naghihintay kay Billy matapos niyang nalampasan ang mga mapapait na kabanata sa kanyang buhay? Ang kasagutan sa ating pagbabalik. Stay with us. Magdodonate tao sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige, sige. Type mo cbnasia.com/give. cbnasia.com/give. Yan. Okay pa. Oh, kaya mo na yan. Madali na yan. Ano? Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo, opo. Nagbago na yan nandito oh. Kaya ko na po to. Oh, sige. Excuse me, Ruto. Ako na po dito. Relax na lang po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Ruto, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nag-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang oh, sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Bagong simula at magandang kinabukasan. Iyan ang nais nating makamit sa buhay. Subalit iba ang kinalakihan ni Billy. I was born not with a golden spoon. Nakita ko po yung kahirapan po talaga sa society, especially po sa family, especially po sa mother ko. Lumaki man na walang ama si Billy, ay pinanan naman ng kanyang ina ang responsibilidad ng ama. Nagbanat ito ng buto sa iba't ibang trabaho para lang itaguyod ang pamilya. I'm very grateful po na meron po akong mother po na ganito yung kanyang mga sacrifices. Thankful din ako dahil despite na 6 po kami, ay kinaya niya pong itaguyod kaming lahat. Ang kasipagan ng ina ang naging inspirasyon ni Billy para magpursige sa buhay. Kailangan kong makatapos ng pag-aaral kasi parang yun lang yung kayamanang pwede nilang naibigay sa akin. But it was survival po, elementary and high school days. Habang nasa high school, nagkaroon siya ng girlfriend. Thinking po na yun po yung kumbaga magsasatisfy ng longing at saka ng emptiness po sa puso. So I thought na yun pala yung answers sa mga questions ko. Well, in fact, hindi po pala.
Dagdag sa katanungan ni Billy kung bakit nagkaroon ng colon cancer ang kanyang ina at maaga itong pumanaw. Parang hindi ko po kinaya. And then a typical question po na pumasok sa kaisipan ko, Lord, why? Bakit, Panginoon? Bakit siya pa? Bakit yung mga sacrifices niya ay parang hindi equal sa kung ano man ang meron siya ngayon? Dagdag pasakit sa kanyang puso ang paghiwalay niya sa kanyang girlfriend dahil may iba na siyang minahal. Parang hindi ko na po talaga kinaya at that time, kaya parang bibitaw na po talaga ako sa buhay. Until such time po na na-realize ko na there is something in life than this. Sa gitna ng bigating nararanasan ay tinulungan siya ng kanyang nakatatandang kapatid na makapag-aral sa kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Information Systems. Sa isang pagkakataon, nakilala niya ang isang guro na nag-imbita sa kanya sa isang retreat. Naging daan yon upang tanggapin niya si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Ako po ay parang na-amaze at na-overwhelmed po. Ay, meron po palang Diyos sa langit na nagmamahal. Kahit po ganito ako, I realized po na ang mga bagay po na nangyari po doon sa buhay ko po, sa family ko po, sa personal life ko po, it was a ordained day ng Panginoon upang ako po ay makakilala po sa Kanya. Nahanap din ni Billy ang tunay na kasagutan tungkol sa kahulugan ng buhay na pinagkaloob sa kanya. God became my loving Father and He completed my whole life po. Dahil po sa Kanya, nakita ko po yung very essence and meaning and the beauty of life. At nung siya po ay dumating sa aking buhay, doon ko po nakita yung sense of fulfillment po sa buhay na hinahanap ko. Nang makapagtapos ng pag-aaral ay nagtrabaho si Billy bilang isang content editor ng isang kumpanya at kasalukuyan din siyang nag-aaral sa Bible School. Napatunayan ni Billy na mayroong nagbubuo ng kanyang pagkatao, si Jesus. Habang may buhay pa, sabi nga nila, ay merong pag-asa. You just come to God. God is so gracious po sa atin pong mga buhay. Dahil siya po ay nag-aantay lamang na tayo po'y lumapit sa Kanya and ipapa-experience niya po kung gaano po siya ka-amazing at ka-powerful po na Diyos sa ating mga buhay. Alam mo, Joyce, many times when we're faced with trials and problems and issues, we run further and further from God. We have to do the exact opposite. We have to press into the Lord because His blessings, His guidance will outweigh whatever it is we're going through. Yes, I totally agree with that, Peter. I have a dog na pag pinagagalitan ko siya, imbis na tumatakbo, lumalapit sa akin. My heart melts. So, ini-imagine ko, maybe God's like that. Yeah. Kapag makasalanan ka, pero lumapit ka sa Kanya, His heart will melt. Wala na, you'll hug Him. You won't say, no, you go there. Yes, He will forgive you. Alam niyo po, sa buhay, maraming blessing si Lord. Yung good health natin. Yung family natin. Our career. The food on our table, and so much more. For the countless blessings of the Lord, let us declare this: I will bless the Lord at all times. His praise will be in my mouth continuously. My soul will glorify the Lord. The humble will hear about it and rejoice. Magnify the Lord with me. Let us lift up His name together. Thank you so much, Lord, for your countless blessings and your goodness to us, our family, and our nation, the Philippines. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Call the number on your screen or scan the QR code displayed. God bless you more and more. Ang dream ko lang naman makatapos ng pag-aaral. Pero bakit para pinagkakait pa sa akin? Walang resources. So, galit ako sa Lord. Nag-seizure siya, na-coma na siya. Sabi nga, masama daw mag-question kay God. Pero hindi mo naman maalis na magtanong, bakit sa iyo pa ito nangyari? Masyado pong nilo-lower yung expectation sa mga bata with special needs. Akala ng iba ay imposible, pero po para kay Lord, posible po.